Mataas ang araw nang dumating si Alcalde Rogelio Ogel maglayon sa sabungan ng San Benedicto. Suot ang kanyang paboritong barong na may pinong burda, sapatos na kintab, at ngiti ng isang taong sanay manalo. Sa kanyang tabi ay nakapulupot ang pulang panyo. Swerte raw, sabi ng matatanda. Sa isang kamay, mahigpit niyang hawak ang kahon ng pinakabagong panabong. Si General Pulang Bituin, isang tandang na may tila apoy ang tuka at mata at pagwis na parang pamaypay ng mga anito. Ang sabungan ay parang piyesta, usok ng sigarilyo, palitan ng pera, sigawan at panalangin. May mga vendor ng mani at nilagang saging, may manghuhula ng kapalaran na nag-aalok ng anting-anting. Sa itaas ng bleachers, may banda ng kabataan na pumapalo ng improbisadong tambol gamit ang lumang balde. Sa gitna, ang ruweda, parang altar ng mga handog, dugo at dasal. Alkalde, Lodi, sigaw ng ilan, abot ang kamay para makipagkamay. Bawat palakpak ay parang bato sa pondong matagal na niyang pinagpatuhan ng ambisyon. Wala pang 5 taon mula nang una siyang manalo sa halalan, at ngayon, ang lungsod ay tila hawak niya sa kanyang mga daliri. May mga bagong waiting shed na may nakaimprentang pangalan niya, mga posporo at payong na libre tuwing linggo, at malalaking tarpulin na may ngiting puting-puti ang ipin. Pero may mga matang hindi natutuwa. Ang mga mata ng mga taong naghihintay ng ayuda na hindi sumasapat, ng mga kabataang walang trabaho, ng mga inang nagbibilang ng barya sa palengke. Sila ang hindi sumisigaw, hindi pumapalakpak. Tahimik silang nakatingin. Mayor, ito na yung panggulat natin. Bulong ni Tibo, ang kanyang katiwala sa sabungan, sabay abot ng maliit na supot na kulay abuhin. Pinakain ko ng kalabasa at konting, alam mo na, para lumakas ang tuka. Sumulyap si Ogel. Walang daya. Hindi ko kailangan niyan. Ngunit nagtagal ang kanyang tingin. Sa politika, alam niyang may mga bagay na hindi sinasabi pero nangyayari. Sa sabungan, ganon din. Itago mo na lang. Kung sakali, nang binuksan niya ang kahon, tumayo ang balahibo ni General Pulang Bituin. Kumislot ang tandang, kumaskas ang mga kuko sa kahoy, at tumunog ang kaliskis na parang nakakaluskos na dahon tuwing habagat. Hinaplos ni Ogel ang likod ng tandang, marahang sinuklay ang pagwis. Ito na ang laban natin, General. Aniya. At sa saglit na yon, parang may lihim silang usapan. Isang sumpaan sa pagitan ng tao at hayop, amo at sundalo, pangako at pagnanasa. Alkalde, ang kabila si Kidlat, panabong ni Kapitan Romy. Nagsalita ang taga-ruweda, tumutunog ang mikropono sa lumang amplifier. Best of 3, standard bet, walang atrasan. Si Kapitan, bulong ni Ogel, sabay ngiti. Sa mga linggo ng barangay pulong at project ribbon cutting, si Kapitan Romy ang laging umuukit ng tingin sa kanya. Matulis, mapusok. Handa ka na bang matalo, Kap? Pagsabong walang kaibigan. Tugon ni Kapitan Romy, lumapit at inabot ang kamay. Pero sa bandang dulo, sana hindi tayo magkabilangan. Hindi ako marunong mabahala. Wika ni Ogel, malinis at malutong, parang hukom sa sarili niyang hukuman. Nagsimula ang unang tawag. Umikot ang tagataya, sumisigaw ng mga numero. Ang ingay ay umakyat, parang alon sa tagulan. Si Tibo ay kumaway sa mga kakampi. Itinaas ang 3 daliri, 3,000 pusta para sa unang yugto. Sumagot ang kabilang panig. Sa bawat segundo, may perang lumilipad. May pangarap na sumasabog. Nang itapat ang 2 tandang sa gitna, nagngalit ang hangin. Si General Pulang Bituin, nakataas ang leeg, nagliliyab ang tingin. Si Kidlat, payat pero mabilis. Ang bagwis ay parang kutsilyong walang kalawang. Bitaw,
Isang kisap mata, dumikit ang mga tuka. Parang kidlat nga. Si Kidlat ang unang kumalapit, pero si General ang unang tumama. Umalingaw ang unang sampal ng bagwis sa hangin, isang sabay na huni at hiyaw. Sa unang bitawan pa lang, tumama ang tari ni General sa balikat ni Kidlat. Umusok ang kapilyahang pag-asa sa dibdib ni Okel. "Yan! Sa'yo na to, Mayor," sigaw ni Tibo. Pero sa sumunod na iglap, gumanti si Kidlat. Isang sargo mula sa ilalim, kalas, nasapol ang tagiliran ni General. May dugo. Nag-init ang tenga ni Okel. Pitik lang, kaya yan. Lumaban ang General na tila isang sundalo sa huling kuta. Sumalpok, tumilapon, pumangon, sumugod ulit. Sa bawat pagkakamali, may bawi. Sa bawat sugat, may puot. Ang ruweda ay naging mundo, at sa mundong iyon, dalawa lang ang umiiral, ang mananalo at ang malulunod. "Time!" Sigaw ng sentensyador, pansamantalang itinigil ang laban para tingnan ang sugat. Dahan-dahang huminga si Okel. Sa gilid, may batang nagtitinda ng yosi na nakatitig sa kanya. Kumikislap ang mata na tila humihingi ng milagro. "Alkalde!" Dahan-dahang wika ni Tibo. "Yung reserba?" Tumingin si Okel sa maliit na supot sa bulsa ni Tibo at sa isang iglap, parang gumulong ang mga taon sa kanyang balikat. Ang unang halalan na halos matalo siya. Ang pangakong pabahay na hindi natapos dahil kinulang ang pondo. Ang mga gabing nasa bulwagan siya ng Kapitolyo at naririnig ang sariling pangalan sa tsismis ng komisyon, padulas at pabor. Lahat iyon ay parang supot na iyon. Madali, mabilis, epektibo. Ngunit ang presyo, parang dugo sa ruweda, madaling punasan pero mahirap alisin ang bakas. "Hindi," mariing sagot ni Okel. "Mananalo tayo ng marangal." "Resumed," sigaw ulit ng sentensyador. Bitaw. Nang tumalon muli ang dalawang tandang, parang oras ang lumundag. Si General, tumiretso. Buong tapang. Si Kidlat, umiwas, kumindat sa hangin, at saka biglang umikot. At sa ikot na iyon, tumulas ang tari at bumaon sa tagiliran ng General. Isang maikling ungol ng hayop, isang hiyaw ng tao, at sumabog ang ingay. "Aray! Talo! Kulang sa kondisyon!" Namilog ang mata ni Okel. Sa loob ng isang tibok ng puso, naalala niya ang lahat ng beses na nanalo siya dahil sa diskarte. Lahat ng gabing itinaya niya ang dangal sa ngalan ng para sa bayan. Lahat ng umagang pinilit niyang ngumiti kahit may duda sa salamin. Sa harap niya, bahagyang tumakilid ang General, pero hindi sumuko. Isang sargo, isang tuka, isang desperadong kagat. Ngunit kumawala ang lakas. Bumagsak. "Winner! Kidlat!" Tumagundong ang anunsyo. Parang may kumalagkad sa sikmura ni Okel. Hindi dahil sa perang nawala, malaki iyon pero kayang palitan. Hindi dahil sa sigaw ng mga kalaban, sanay siya roon. Kung hindi dahil sa tingin ng mga tao, isang sandali ng katahimikan sa gitna ng ingay, isang salitang hindi binigkas. "Akala namin, di ka natatalo." Lumapit si Kapitan Romy, ipinahaba ang kamay at marahang kumindat. "Ganyan talaga, Mayor. Minsan manok, minsan palay." Napangisi siya, manipis at masakit. Ngumiti rin si Okel, pilit. "Congrats, Kap." Ngunit nang hinila niya ang kahon, ramdam niya ang bigat. Hindi lamang ng talo, kundi ng parating na unos. Sa paglabas niya ng sabungan, sinalubong siya ng sikat ng araw na parang baston sa batok. Doon, sa may lilim ng ipil-ipil, naghihintay si Lito, ang driver niyang tahimik. "Mayor," sabi nito, at akmang ibubukas ang pinto ng SUV. Ngunit walang sumagot si Okel. Sa halip, tinitigan niya ang alikabok sa paa, ang mantsa ng dugo sa barong, at ang mga kamay niyang nanginginig. "Magkano ang nailabas natin?" Mahinang tanong niya. "Malaki, Mayor,"
Sagot ni Tipo, halos pabulong. Pero kaya pa namang bawiin. May isang kliyente sa proyekto sa tabing ilog. Kung papayag ka, mabilis lang ang pirma. Hindi muna, putol ni Ogle. At sa boses niyang iyon, may kakaibang lamig. Hindi na. Kumuha siya ng malalim na hininga at tumingin sa kalsada. Ang mahabang kalsadang patungo sa munisipyo. Tumaraan sa palengke kung saan may nanay na tumatawad. Sa eskinita kung saan may batang naglalaro ng holen. At sa tulay na luma, pitak-pitak na ilang ulit na niyang pinangako ang aayusin. Sa di kalayuan, pumailan lang ang kampana ng simbahan. 3 beses, mabagal, malungkot. Mayor, may naghihintay na mga konsehal sa opisina, sabi ni Lito. Inaayos ang salamin. Magpahinga ka muna, Lito, tugon ni Ogle. Maglalakad ako. Maglalakad po? Mainit, Mayor. Mas mainit sa loob, sagot niya at ngumiti, pero hindi umabot sa mata ang ngiti. Tinahak niya ang baybaying daan, kasama ang kahon ni General sa kamay. Bawat hakbang ay paalala. Ang kaluskos ng papel ng balota noon, ang bulungan ng mga promotor sa likod ng entablado, ang matatamis na pangako na naging mapapait na lihim. Sa bawat tindahan na dinaanan niya, may kumakaway, may tumatawag, may umiwas ng tingin. Naalala niya si Aling Bebang na 5 beses nang pumila para sa ayuda. Naalala niya si June, ang batang varsity na nangakong babalik sa paaralan kung may sapatos lang. Naalala niya si Nora, ang misis niyang tikom ang bibig tuwing gabi, pero mabigat ang buntong hininga. Sa tapat ng lumang pader na may lumot, tumigil siya. Binuksan ang kahon. Si General Pulang Bituin, nakahandusay, humihingal, pero buhay pa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, umagos ang luha ni Ogle. Tahimik, walang palakpak, walang kamera. Luha ng tao na biglang naalala kung gaano kabigat maging hari sa lungsod na pagod. Pasensya na, General, bulong niya. Gabi-gabi kitang ibinilang sa mga panalo ko, pero ngayon lang kita tunay na nakita. Mula sa likuran, may boses na nalambing, may paslit na nagbenta ng yosi kanina. Mayor, sabi ng bata, gusto niyo po ng tubig? Libre na lang. Tumingala si Ogle, napangiti ng payapa. Salamat, Anya, at kinuha ang plastik ng tubig. Anong pangalan mo? Dodong po. Ingat ka, Dodong, wika niya. Huwag kang tumaya sa hindi mo nauunawaan. Tumango ang bata na tila nauunawaan ng kalahati. Opo. Nang lumalim ang hapon, umupo si Ogle sa sementong hagdan ng plaza, habang ang mga ibon ay dahan-dahang lumilipad pa uwi. Sa di kalayuan, nagsisindi ang mga ilaw ng palengke, at ang amoy ng pritong isda ay sumama sa hangin. Sa kandungan niya, humihina ang paghinga ni General. Sa dibdib niya, umiingay ang isang tanong. Saan ba talaga nagtatapos ang kapangyarihan? Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa treasurer ng munisipyo. Mayor, may audit po galing sa lalawigan. Kailangang dumaan bukas ng umaga. Parang kumurap ang mundo. Ang talo sa sabungan ay biglang naging anino lamang ng mas malaking laban na paparating. Naramdaman niya ang pag-igting ng hangin, parang hudyat ng bagyong hindi pa nakikita pero naririnig na ang dagundong. Bukas na ang lahat, bulong niya sa sarili, pinunasan ng luha at tiningnan ang payapang mukha ng lumulubog na araw sa ibabaw ng simbahan. Bukas, magsisimula. At habang lumalamig ang simoy, sumara ang mga tindahan at namatay ang ingay ng ruweda sa likod ng lungsod. Tumayo si Alcalde Rogelio Maglayon, hindi bilang hari ng sabungan, hindi bilang Panginoon ng proyekto, kundi bilang isang taong unti-unting nauunawaan na ang tunay na sugal ay hindi sa ruweda, kundi sa konsensya.
Sa gabing iyon, naglakad siya pa uwi na parang peregrino. Walang banda, walang walis ng mga kamera, walang kasunod na sasakyan. Sa kamay, ang kahon ng isang talunang tantang. Sa puso, ang tibok ng isang panibagong simula na hindi pa niya alam kung kamatayan o kaligtasan. At sa pinakadulo ng kalsada, bago siya pumasok sa tarangkahan ng kanilang bakuran, huminto siya at tumingin sa langit. Panginoon, mahina niyang sabi, halos hindi kilala ang sariling boses. Kung ano man ang kapalit, handa na ako. Hindi pa niya alam kung paano guguhit ang kapalaran, kung mauubos ang yaman, kung mapupunyag ang sikreto, kung iiwan siya ng mga kaalyado. Alam lang niya, sa unang pagkakataon, hindi na siya ang tumatawag ng bitaw. May mas malaking kamay na humahawak ng oras. At doon nagsimula ang pagkalagas ng mga dahon, dahan-dahan, isa-isa, tahimik, ngunit tiyak. Ang huling tilaok ay matagal pa, ngunit ang unang katahimikan ay dumating na. Mag-aalas 7 ng umaga nang dumating si Alcalde Rogelio Maglayon sa munisipyo. Hindi tulad ng nakasanayan. Walang wangwang, walang kasunod na sasakyang convoy, walang photographer na nauuna para kuhanan siya ng larawan habang bumababa ng SUV. Ngayon, nakapolo lang siyang puti, walang barong, walang kapangyarihang ipinagyayabang, para siyang isang empleyado na papasok sa trabaho. Pagpasok niya sa munisipyo, napansin niyang may kakaibang katahimikan. Ang mga dating nakangiti at bumabati ng magandang umaga, Mayor, ay nagkikibit-balikat na lamang o nag-aastang abala sa papel. Ang iba, umiwas ng tingin. May ilan namang napabulong at kita ang mabilis na paglingon sa kanyang direksyon. Alcalde, good morning po. Bati ni Liza, sekretarya niya, pero may kabaang ngiti. Nasa office na po yung taga-probinsya, yung auditors. Tumango si Ogel. Sige, paghandain mo sila ng kape, huwag yung instant. Iyong tinatago sa pantry, iyong mahal. Napatawa si Liza, pero pilit. Opo. Habang naglalakad si Ogel papunta sa opisina niya, ramdam niya ang bigat ng bawat patong ng tiles. Sa hallway nakapaskil ang malalaking larawan niya. Alcalde Rogelio Maglayon, serbisyo at pagbabago. Noon, ipinagmamalaki niya ang mga iyon. Ngayon, parang mga matang nakamasid, nagbabantang humusga. Pagpasok niya, naroon ang 3 auditor mula sa lalawigan. Nakatayo sila, seryoso, nakahanda ang mga folder. Good morning, Mayor. Bati ng pinakamatanda sa kanila, si Mr. Alvaro Gatchalian, kilala sa lalawigan bilang The Hawk. Hindi dahil sa itim ang mata, kundi dahil wala raw nakakalusot sa kanyang audit. Marami po tayong dapat pag-usapan. Umupo si Ogel, hindi nagpakita ng kaba. Umupo kayo. Kape? Tinapay? Huwag kayong mahiya, hindi ito interogasyon. Ngunit walang ngumiti sa 3. Unahin na po namin ang tungkol sa Barangay Road Development Fund. Bungad ng isa, si Miss Ortega, habang nagbubukas ng makapal na folder. May disbursement na 8.6 na milyon para sa pagpapagawa ng kalsada sa Sitio Talakit. Pero ayon sa survey namin kahapon, kalahati pa lang ang tapos. At ang semento sa site ay 60 bags lamang pero nakareport 150 bags. Parang kumurap ang buong mundo ni Ogel. Alam niya iyon. Siya mismo ang pumirma. Hindi buo ang pondo. May pinasok na supplier na kaalyado. May adjustment na ipinasok para sa Campagin Chest at pangsabong noong nakaraang taon. Sigurado ba kayo sa datos na yan? Tanong ni Ogel, kahit alam niyang walang saysay. May litrato, Mayor. Sagot ni Mr. Gatchalian. Inilapag ang ebidensya. May testimonya rin ng 3 residente. Sumandal si Ogel sa upuan. Sa dati niyang sarili, madali lang itong ayusin. Isang tawag, isang hapunan, isang sobre, o minsan,
isang pabor sa mas mataas na opisina. Pero ngayong hawak niya ang kahapon sa palad, nagbabanta itong sumabog. Mayor, malumanay na sabi ni Mr. Gatchalian, ayaw naming isipin na may anomalya. Pero may mga dokumentong nawawala, may liquidation na hindi tumutugma, at may lumagda para sa resibo na hindi match sa signature nyo. Doon tumigil si Ogle, tumingin. Ibig niyong sabihin, may pumirma gamit ang pangalan ko? Nagkatinginan ang tatlo. Posible pong may nag-forge, sagot ni Miss Ortega. O posible ring napayagan ninyo verbally, kaya po kami narito para alamin. Tumahimik ang opisina. Sa labas, maririnig ang mga makina ng tricycle, mga naglalako ng taho, ang kantang lumalabas sa palengke, karaniwang buhay ng bayan. Pero sa loob, parang naririnig ni Ogle ang tibok ng puso niya. At sa gitna ng tensyon, kumatok si Tibo, papasok. Mayor, kausapin ko lang kayo sandali. Bulong nito, seryoso. Hindi ngayon, Tibo, sagot ni Ogle, pero pilit siyang pumasok ng kaibigan. Mayor, urgent. Tungkol sa mga dokumentong hinahanap nila. Nilingon niya ang mga auditor at ibinulong. Nasa bodega natin sa dating kampanya. Hindi pa naililipat. Matalim ang tingin ni Mr. Gatchalian. Sir, kung may dokumento kayong hindi na isusumite, dapat dalhin agad dito. Umiling si Ogle. Huwag kang magsalita ng hindi malinaw, Tibo. Pero, Mayor, Tibo, matigas na putol ni Ogle. Hindi niya alam kung saan nagmula ang biglang tapang, pero lumabas ito. Labas muna. Pagkaalis ni Tibo, muling humarap si Ogle sa auditors. Nagtagal ang katahimikan bago siya muling nagsalita. Kung may pagkukulang sa papeles, ipapahanap ko. Pero isang bagay ang siguradong hindi ko papayagan. Ang maloko kayo. Tumango si Mr. Gatchalian, bahagyang lumuwag ang tono. Ganyan ang gusto naming marinig, Mayor. Makikipagtulungan kayo? Tumingin si Ogle sa bintana. Nakikita niya ang plaza, ang lumang puno ng akasya, ang bandilang kumakaway. Oo, sagot niya, mabigat pero buo. Makikipagtulungan ako. Paglabas ng mga auditor, halos hindi pa sumasara ang pinto ay agad pumasok si Tibo. Mayor, bakit hindi niyo sinangayunan? Kaya naman nating ayusin yon. Kilala ko yung isang auditor. Pwede nating isetle bago pa lumaki. Tumingin si Ogle sa dating pinagkakatiwalaan. Noon, ang mga salitang iyon ay parang musika. Madali, mabilis, praktikal. Ngayon, parang lason. Ano ba ang ginawa mo, Tibo? Tanong niya. Tahimik pero matalim. May pinirmahan kang gamit ang pangalan ko. Nagangat ng tingin si Tibo, nagalangan. Mayor, akala ko, alam nyo, lahat naman ng mayor ginagawa yon para sa kampanya, para sa... Hindi ko tinatanong kung ginagawa ng iba, putol ni Ogle. Ginawa mo ba o hindi? Dahan-dahang tumulo ang pawis sa sentido ni Tibo. Ginawa ko, pero para sa iyo, Mayor, para sa atin, para manalo tayo. Umupo si Ogle, parang may kumalas na pako sa dibdib niya. Tibo, gaano karami pang ganito? Sumagot si Tibo. At doon, alam na ni Ogle ang sagot. Marahil, maraming hindi niya alam. O nagbulag-bulagan siya noon para hindi makita. Lumabas ka na muna. Mahina niyang sabi. Pag-isipan mo ang ginawa mo. Pagkaalis ni Tibo, napasandal si Ogle, napahawak sa sentido. Noon niya naramdaman ang mabigat na epekto ng talo kagabi, na parang domino, isang pagkatalo sa sabungan, isang audit na bumisita, at ngayon, isang katotohanang gumapang mula sa dilim. Hindi pa ito bangungot, simula pa lamang ito. Bago magtanghali, tumaan si Ogle sa palengke para kumain, isang bagay na hindi niya ginagawa madalas. Pag-upo niya sa karinderya ni Aling Bebang, tahimik ang mga tao. Parang may multong pumasok.
Mayor, Long Silog? Tanong ni Aling Bebang, tila nangingimi. Misuasok lang, sagot niya. At huwag mo nang librehin. Ako ang manlilibre ngayon. Nagulat ang mga tao. May mga ngumiti. May nagsitungtong ng bangko palapit. Pagkakain niya, lumapit si Aling Bebang. Mayor, narinig namin, may audit daw? Totoo? Tumingin siya sa mukha ng tinderang halatang pagod sa buhay, pero lumalaban pa rin. Oo, at haharapin ko. Kaya mo yan, Mayor, sabi ni Aling Bebang. May pag-asa sa mata. Basta, huwag kang katulad ng iba. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya kayang tumingin ng diretso sa mata ng taong iyon. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil natatakot siyang baka isang araw mawala ang pag-asang iyon. Sa dulo ng araw na iyon, alam ni Ogiel, ang una niyang talo ay sa sabungan. Ang pangalawa ay sa sarili niyang munisipyo. At ang darating pa, malamang ay mas masakit. Kinabukasan, maagang nagising si Alcalde Rogelio Maglayon. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa ingay ng mga bulungan mula sa labas ng kanilang bahay. Pagbukas niya ng kurtina, nakita niya ang 4 na reporter at 2 cameraman na tila mga uwak na sabik sa laman ng balita. May hawak silang mikropono, may dalang kamera, at ang isa ay may placard pang nakasulat. Mayor Maglayon, magpaliwanag ka. Napasinghap si Nora, ang kanyang asawa. Nakakalabas lang ng kwarto, nakasuot pa ng duster. Rogelio, ano to? Bakit may media sa labas natin? Nilingon niya ang asawa, si Nora, na nooy kilala sa buong bayan bilang tahimik at mapagkumbaba. Ang babaeng nagtiwala sa kanya noong wala pa siyang kahit isang posisyon. Sa mga mata nito ngayon, may halong kaba, takot, at isang tanong na hindi nito masabi. May mali ka ba? Ako na ang haharap, wika ni Ogiel, kahit mabigat ang dibdib. Paglabas niya, agad sumugod ang mga tauhan ng media. Mayor, totoo po ba na nawawala ang pondo ng proyekto sa Sitio Dalakit? Ano pong masasabi ninyo sa alegasyong Ghost Project? May naglabas ng dokumentong peke raw ang pirma ninyo. Ano pong sagot ninyo dito? May balita po na pati sa bunga ninyo at ilang politiko ay konektado sa anomalya. Kumpirmado ba yon? Sunod-sunod ang sigaw. Parang mga pana na walang tigil na tumatama sa kanya. Pinatigil niya ang mga ito sa isang taas ng kamay. Magbibigay ako ng pahayag, malumanay niyang sabi. Pero hindi ngayon. Naghahanda kami ng tamang dokumento. Sasagutin ko ang lahat sa tamang oras. Mayor, ibig sabihin ba ninyo ay hindi ninyo maidepensa ngayon? Singit ng isang reporter, ni halong pang-uuyam. Napakagat ng labi si Ogiel. Ang ibig kong sabihin, sagot niya, mariin ngunit mapayapa. Hindi ako tatakas. Haharapin ko ang isyong ito ng may dignidad at may respeto sa proseso. Pero habang nagsasalita siya, narinig niya ang isang boses sa gilid. Boses ng kapitbahay na may hawak na cellphone, nagla-live. Hay nako, ayan na. Dati di mo makausap yan. Ngayon, nagkakandaleche-leche. Karma, parang sampal yun. Pagdating sa munisipyo, hindi pa man siya nakakaupo. Sinalubong na agad siya ng mga konsehal. Mayor, kailangan nating gumawa ng damage control. Sigaw ni Konsehal Atong, ang pinakamatabil sa kanila. Kung hindi natin aayusin to agad, baka masuspend ka. Pwede tayong gumawa ng statement na fake news to, mungkahi ni Konsehal Amira. Sabihin nating demolition job. Tumango si Konsehal Pito. Tama. Halalan sa susunod na taon, di ba? Baka na lang to ng kalaban. Labanan natin ng press release. Tahimik lang si Ogiel. Tinitigan niya ang mga taong ito. Mga taong minsang sinamahan niya sa kampanya. Kinamayan, ipinagluto pa ng pansit si Nora noong nanalo sila. Sila ba ang pupuno sa butas? O
O sila ang unang lalayas pag lumubog ang barko? Hindi ko lalabanan ng totoo. Sagot ni Ogle. Mababa pero matatag. At hindi ako maglalabas ng kasinungalingan para lang bumango ulit. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kwarto. Natahimik ang lahat. Mayor, bulong ni Konse Almira, kung ganito ang attitude mo, baka hindi ka naming matulungan. Ngumiti si Ogle, mapait. O baka hindi ako ang dapat tulungan, kundi ang bayan. Nagkatinginan sila, at doon niya nakita, ang ilan sa kanila ay handa nang tumalon sa kabilang kampo. Kinahaponan, bumisita si Kapitan Romy sa opisina niya. Oo, ang kapitan na tinalo niya sa sabungan kamakailan, at ang nagwagi. Mayor! Bati ni Kapitan Romy, dala ang 2 supot ng pansit at lechon manok. Nabalitaan ko, kaya dinalhan kita ng pagkain, pampasigla. Tinanggap ni Ogle, pero may tensyon ang hangin. Marami nang kumakalat na balita sa social media, sabi ni Kapitan. Hindi maganda, Mayor. At sa totoo lang, may ilang barangay officials na nagtataka na raw kung kaya ka pang ipaglaban. Tila sinaksak siya sa dibdib. Ganun ba? Alam mo na ang politika, Mayor? Sagot ni Cap, sabay tapik sa balikat niya. Hindi ito tungkol sa tama o mali. Ito'y tungkol sa kung sino ang sasamahan habang may pakinabang. Kaya, payo ko lang. Ayusin mo agad to, o baka mawalan ka ng tao. Umiling si Ogle. Hindi ko bibilhin ang suporta ng tao gamit ang kasinungalingan. Napangiti si Kapitan Romy, ngiting may bahid ng awa at panunuya. Ang problema sa iyo, Mayor, nagsisimula ka pang magpakabuti ngayong huli na. At tumalikod siyang parang nagpaiwan ng apoy na unti-unting magsisindi ng bahay. Pag-uwi ni Ogle ng gabing iyon, nadatnan niya si Nora sa kusina, nakaupo, hawak ang telepono, iyak ng iyak. Nora? Lumapit siya agad. Ipinakita ni Nora ang phone, isang video na kumakalat. Mayor ang San Benedicto, nadawit sa P100 million corruption, sabungan at anomalya na buko. May edited na larawan pa, na may pera sa mesa at sabong sa background, kahit mali, mabenta online. Ang comments, makapal din tong mayor na to. Ganyan talaga mga politiko, lahat magnanakaw. Dapat sa ganyan, binabato sa plaza. Nanginginig ang kamay ni Nora. Rogelio, sabihin mo sa akin, hindi totoo ang sinasabi nila. Tumigil ang mundo. Parang huminto ang hangin. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi dahil gusto niyang magsinungaling, kundi dahil hindi niya alam kung gaano karami sa mga kasalanang iyon ang nagawa niya ng hindi napapansin. At doon, sa kusinang iyon, habang umiiyak ang asawa niyang minsang ipinagmalaki siyang pinakamatinong opisyal sa bayan, naramdaman niyang unang piraso ng dingding ng kanyang buhay ang tuluyang nabasag. Hindi pa siya pulubi, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung paano mawalan. Hindi ng pera, hindi ng posisyon, kundi ng tiwala. Lumipas ang 2 araw na puno ng bulungan at balitang kumakalat na parang apoy na hinipan ng hangin. Sa bawat oras, may bagong akusasyon, bagong source, bagong chismis. At ang pinakamabigat sa lahat, unti-unti nang lumalamig ang mga taong dati nakapaligid kay Alcalde Rogelio Maglayon. Nagsimula ang umaga sa isang hindi inaasahang mensahe. Group chat, Team Maglayon solid till the end. Na noon ay may 48 aktibong miyembro. Ngayon, 12 na lang ang natira. Isa-isa ang pag-leave ng mga pangalan, mga konsehal, dating donors, mga youth leaders na minsan niyang pinakain, binihisan, at pinangako ang ipapasok sa scholarship. Umigting ang dibdib ni Ogle. Ang mga taong minsang sumigaw ng solid kami sa iyo, Mayor.
Ngayon ay nag-iiwan ng isang malamig na notification. Left the group. Sa labas ng munisipyo, nakasalubong niya ang pari ng San Benedicto, si Father Damian, kasama ang ilang miyembro ng simbahan. Father, pati ni Okel, pilit na ngumiti. Buti dumaan kayo. Hindi ngumiti ang pari, may hawak itong sobre. Mayor, napagpasyahan ng Parish Council na pansamantalang ihinto muna ang suporta sa inyong mga proyekto hanggang luminaw ang lahat, parang tinakpan ang mundo. Father, kayo pa? Mahina niyang tanong. Kayo ang unang naniwala noong walang gustong tumulong sa akin. Lumapit si Father Damian, marahan ngunit matigas ang tono. Rogelio, matagal kitang ipinagtanggol, pero iba ito. Ang simbahan ay hindi pwedeng kumampi sa taong iniimbestigahan. Hindi ito personal, pero kailangan naming pangalagaan ang tiwala ng tao. Mas masakit iyon kaysa anumang sinabi ng konsehal. Mas masakit dahil nanggaling sa taong naging gabay niya noon pa man. Noong nangangarap pa lang siya. Naiintindihan ko, Father, mahina niyang sagot. Pero sana maalala mo, walang perpektong tao. Walang perpektong tao, sagot ng pare. Pero may mga taong umaamin at may mga taong nagtatago. Aliwin mo ang konsensya mo at baka doon magbago ang lahat. Naglakad palayo ang pare. At ang tingin ng mga taong dumaraan, parang tumitingin sa isang nahuling kriminal. Si Tibo, dating kaibigan, katiwala, at kasama niya sa sabungan. Mayor, patawad, agad sabi ni Tibo, halos hindi makahinga. Pero kailangan mong malaman. Ano? Tanong ni Okel, malamig. Yung mga dokumento, yung sa proyekto sa tabing ilog at sa covered court, hindi lang isang pirma ang pineke nila. Tatlong proyekto, Mayor. Lahat ginamit ang pangalan mo. Parang may kumurot sa puso ni Okel. Hindi dahil sa eskandalong lalala pa, kundi dahil isang tanong ang bumulaga sa isip niya. Ilan pa kayang kasalanan ang nagawa sa pangalan niya nang hindi niya nalalaman? At mas mabigat, talaga bang hindi niya alam o nagbulag-bulagan lang siya noong una? Pagkababa niya ng tawag, tumingin siya sa langit. Umuulan. Hindi malakas, kundi ambon na parang pinong paalala na nagsisimula pa lamang ang unos. Umuwi siyang basang-basa at pagpasok niya sa bahay, sasalubong sa kanya ang presensya ni Nora, ngunit hindi ang yakap. Nakatayo ito sa sala, may hawak na maleta. Nora? Halos hindi lumabas ang boses niya. Rogelio, anang asawa niya, umiiyak, pero matatag. Kailangan ko munang umalis. Hindi ko kayang panoorin kang masaktan. At hindi ko rin kayang hilahin tayong lahat pababa. At sa pagangat ni Nora ng bag nito, parang may humugot ng pundasyon ng buong pagkatao ni Rogelio. Hindi pa siya pulubi. Pero ngayong iniwan na siya ng mga kaalyado, simbahan, at maging sariling asawa, parang tinatanggalan na siya ng lahat ng sandalan. Isa-isa, tahimik, at walang babala. 3 linggo pagkatapos umalis ni Nora, tuluyang nag-iba ang mundo ni Alcalde Rogelio Maglayon. Kung dati ay parang hari ng San Benedicto, ngayon ay isa na siyang taong halos walang kumikilala. Kung dati ay humahalik ang tao sa kanyang kamay tuwing fiesta, ngayon ay parang umiiwas na sila na parabang may sakit siyang nakakahawa. At doon nagsimula ang mas malalim na pagbagsak. Isang hapon, ipinatawag si Okel sa opisina ng Provincial Anti-Corruption Unit. Hindi na siya pinasundo ng official vehicle. Wala na iyon. Tinanggal na mula sa munisipyo para ma-audit muna. Wala rin sina Tipo at iba pang dating tauhan. Tumakbo, naglaho, o nagkunwaring hindi na siya kilala. Sa loob ng maliit na silid na amoy papel at tinta, humarap sa kanya si Attorney Reyes, babae, matapang ang titig at walang bakas ng awa. Mayor Maglayon,
Narito ang detalye ng kaso. Wika nito, hawak ang folder na kulay pula. 3 proyektong may irregularity. May ebidensya, may testimonya, at may bank trail. Mabigat ang tono. Walang puwang para sa paliwanag. Kung hindi ninyo kayang patunayan ang inyong kawalan ng kinalaman, duktong ni Atty. Reyes, maaari kayong maharap sa kasong malversation of funds, falsification of documents, at grave misconduct. Para siyang sinampal. Sunod-sunod, hindi lang isa, kundi 3 kaso. Kung makonvict, pagpapatuloy ng abogada, mawawala ang posisyon nyo, ang benepisyo, at maaaring makulong. Bakit ganito kabilis? Mahina niyang tanong. Hindi pa tapos ang investigasyon. Mayor, malamig na tugon ni Reyes. Kapag ang tao'y mataas ang posisyon, mas mabilis ang pagbagsak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na nilabag. Nang isara ang folder, pakiramdam ni Ogel ay parang isinara rin ang pinto ng kanyang kinabukasan. Pagbalik niya sa munisipyo, hindi na siya sinalubong ni Liza. Ang sekretaryang matagal nang naglingkod sa kanya ay wala na sa mesa. May nakapatong na sulat. Mayor, patawad. Natatakot ako para sa pamilya ko. Umalis na ako. Sana maunawaan mo, Liza. Sa hallway, may nakausap siyang janitor. June, kumusta? Tanong ni Ogel, pilit na ngumiti. Tumingin si June, kita ang hiya. Mayor, taga-ibang opisina na po ako ina-assign ngayon. Ayaw po ng bagong hepe na makita akong kasakasama ninyo. Napatango si Ogel. No problem, sagot niya, at tinapik ang balikat ng janitor, kahit siya ang dapat damayan. Ingat ka palagi. Pero nang lingkunin niya, nakita niya ang dating mga staff niya sa kabilang sulok, nagkukumpulan, nagpulungan habang tinitingnan siya, pero walang lumapit. Dati, sila ang pinakaingay, pinakamadaldal kapag kasama siya. Ngayon, takot. Parang may nakadikit sa kanya na sumpa. Sa sumunod na linggo, sunod-sunod ang natanggap niyang notice. Ang farm lot na minana pa ng tatay niya, nakasangla na pala ni Tipo sa pangalan niya para pampuhunan sa kampanya. Ang SUV na ginagamit niya kukunin ng bangko, hindi pa bayad. Ang bahay may notice of seizure dahil sa pending case. Sa bawat papel na hawak niya, parang pinuputol ang bahagi ng nakaraan. Paano ako nakarating dito? Tanong niya sa sarili isang gabi, habang nakaupo mag-isa sa sala, hawak ang sobre ng foreclosure. Noong una, isang maliit na kompromiso lang. Isang pirma. Isang pampadulas. Isang lahat naman ganito. Hanggang sa naging normal. Hanggang sa hindi niya na namalayan na pati pangalan niya, ipinenta rin ng iba at hinayaan niya. Kasalanan din niya. Hindi siya inosente. At ito ang unang beses na inamin niya sa sarili. Isang gabi, dumating siya sa bahay, tahimik. Walang ilaw, walang nora, walang anak, walang tunog ng kutsara o amoy ng sinaing. Para siyang estranghero sa sariling tahanan. Umupo siya sa hapagkainan, kung saan sanay silang magkwentuhan at magtawanan tuwing Sabado. Humawak siya sa isang lumang upuan kung saan laging nakaupo si Nora. Isang larawan ng kanilang pamilya ang nakapatong sa lamesa. Nakangiti sila, kumpleto, masaya. Ngayon, siya na lang. Habang hawak ang larawan, hindi na niya napigilan. Pumatak ang luha. Hindi ng isang politikong natalo, kundi ng isang lalaking nawala ang lahat. At doon siya bumulong. Kung ito ang kabayaran ng mga kasalanan ko, sana huwag nang madamay ang pamilya ko. Ang pagluha ay hindi kahinaan. Ito ang simula ng pag-amin. Ang pagguho ng paghubad sa balat ng kapangyarihan. At sa gabing iyon, habang nakayuko sa mesa, tumigil ang pagiging Alcalde Rogelio Maglayon. Ang natira na lang ay Rogelio.
Isang lalaking nagkamali. Isang taong binigyan ng kapangyarihan na hindi niya napangalagaan ng tama. Lumipas ang mga linggo na parang buwan, at ang buwan parang taon. Ang dating makulay na kalendaryo ni Rogelio Maglayon ay napalitan ng araw-araw na pagbangon na walang direksyon, walang tawag, at walang planong inaabangan. Wala na siyang opisina, wala ng driver, wala ng sekretarya. Sa isang iglap, ang alkalde ay naging isang pangalan na may kahalong sisi at awa. At ang pinakamahirap, naging pulubi siya sa sariling bayan. Dumating ang araw na kinatatakutan niya. Isang marahas na katok sa gate, mga pulis, mga taga-bank foreclose, mga taga-barangay. Mayor, kailangan niyo na pong lisanin ang bahay. Mahinang sabi ng isa, tila nahihiya. Wala na kayong extension, putol ng isa pang opisyal. May bagong may-ari na. Tumingin si Rogelio sa bahay, ang bahay na pinagawa nila ni Nora matapos siyang manalo bilang alkalde. Ang bahay na may dingding na pininturahan nila ng sabay, ang sala kung saan nagturo siya sa anak magbasa, ang bakuran kung saan naglaro si Dodong, batang kapitbahay, ng habulan at tumbang preso. Dahan-dahan siyang pumasok upang kunin ang iilang natira niyang gamit. 2 lumang damit, 1 lumang sapatos, ang larawan ng pamilya nila, ang kahon ng General Pulang Bituin, pinatuyo at inilibing na niya, pero iniwan niya ang kahon bilang alaala. Habang naglalakad siya palabas, may mga kapitbahay na nakasilip. May iilan na nalungkot, pero mas marami ang nagbulong. Yan ang napapala ng gahaman. Aba, tingnan mo, dati naka-SUV, ngayon nakasako ang gamit. Nako, baka humingi ng limos yan mamaya. Masakit, pero mas masakit na alam niyang may katotohanan sa ilan sa mga paratang. Nang lumubog ang araw, wala siyang matuluyan, walang matatawag na bahay. Naglakad siya sa kahabaan ng bayan, dalang backpack na halos walang laman. Wala rin siyang pera, ang maliit na natira ay nagamit niya pang kumain noong nakaraang araw. Sa may palengke, bumili siya ng 1 pirasong tinapay gamit ang huling barya. Yan lang po? Tanong ng tindera, nakakunot noo habang nakatitig sa kanya. Tumango siya. Oo, pasensya na. Pinigilan niya ang sarili. Muntik niyang sabihin ang dati niyang linya. Sa akin ang proyekto sa palengke na to. Pero hindi na siya kilala ng karamihan. At yung mga nakakaalala, ayaw nang umalala. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naupo siya sa gilid ng bangketa. Umunguya ng tinapay. Walang kahit sino lumalapit o tumatabi. Pagsapit ng gabi, marahan na niyang pinuntahan ang lumang tulay. Sa may tabing ilog ang tulay na pinangako niyang papalakasin at papalitan noon pa. Hindi natupad. Doon nakatira ang ilan sa mga palaboy, ang mga taong dati niyang ipinangakong tutulungan pero napag-iwanan. May isang lalaking madungis, nakahudi at may dalang kariton. Lumapit sa kanya. Uy, bago ka rito, sabi nito. Inaamoy-amoy ang hangin. Mukha kang hindi sanay matulog sa kalsada. Napangiti si Rogelio. Mapait. Hindi nga. Ako si Mando. Nagpakilala ang lalaki. Ikaw? Nagatubili siya. Huling beses na sinabi niya ang buong pangalan niya, may kasunod na litrato sa dyaryo. Rogelio, sagot niya. Rogelio lang. Umupo si Mando sa tabi niya. Umiinom ng tubig mula sa plastic na bote. May problema ka, ano? Hindi sumagot si Rogelio. Walang dumarating dito na walang problema. Dagdag ni Mando. Lahat kami rito. May iniwasang lugar o taong hindi namin kayang harapin. Napatingin si Rogelio sa malaking kalangitan sa ilalim ng tulay. Tahimik. Malamig. Walang palakpak, walang sigawan, walang kamera.
At sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanya ng walang takot, walang pangamba, walang pangakong kapalit. Kung gusto mong mabuhay dito, Rogelio, unang rule, kalimutan mo muna kung sino ka dati. Napatingin si Rogelio kay Mando, at doon niya naramdaman ang unang totoong simula ng pagiging pulubi. Hindi ang pagkawala ng pera, hindi ang pagkawala ng bahay, kundi ang pagkawala ng identidad. Nang lumalim ang gabi, umihip ang malamig na hangin mula sa ilog. Niyakap niya ang sarili, wala siyang kumot, wala siyang jacket. Ang semento, parang yelo. Ang lamig, parang karayom na tumutusok sa balat. Habang nakahiga, narinig niya ang mga muttering ng ibang palaboy. Yung bagong dating may itsura, ah? Pero tingnan mo, parehas lang tayo, walang-wala. Ano kaya kasalanan niyan? Baka magnanakaw din katulad ng iba. Hindi na siya sumagot. Hindi na siya nagtatanggol. Pinikit niya ang mga mata. Pilit kinakalimutan ng lahat ang politika, ang sabungan, ang kapangyarihan, ang pangalan niya. At bago siya makatulog, isang tanong ang sumagi sa isip niya. Kung ang lahat ng ito ay parusa, may kapatawaran pa ba sa dulo? Hindi niya alam. Pero doon sa ilalim ng tulay, kasama ang mga taong minsang hinusgahan ng lipunan, doon nagsimula ang pinakamapait, ngunit pinakatotoong yugto ng kanyang buhay. Ang paghubad sa pagiging alkalde at ang pagkatao niya bilang Rogelio, isang nilikhang kailangang magsimulang muli. Unang madaling araw ni Rogelio sa ilalim ng tulay. At iyon ang gabing hindi niya malilimutan. Ang lamig ay parang gumagapang sa buto. Ang semento ay matigas na parang bato. At ang bawat huni ng daga at kaluskos ng plastik ay walang tigil. Hindi siya halos nakatulog. At nang sumikat ang araw, mas ramdam niya ang bigat ng bagong realidad. Pagmulat niya, may 3 batang palaboy sa harap niya, nakatitig. "Uy, kuya, buhay pa!" Tawa ng isa, payat, may maruming pisngi. "Akala ko nalagutan na ng hininga kagabi. Ang puti ng damit mo, ha?" Sabi ng ikalawa. Tumingin sa suot niyang polo na kahit luma ay halatang mas maayos kaysa sa gamit nila. "Baka mamaya pagbalik namin, wala na yan sa'yo." Umiwi ang pangatlo at tumakbo palayo. Iniwan ang isang lata ng sardinas sa tabi niya. "Para di ka mamatay sa gutom." Nabigla si Rogelio. "Sa inyo ito, hindi ba?" "Huwag ka na magtanong bago pa namin bawiin." Sigaw ng unang bata habang tumatawa, sabay takbo. Napatingin si Rogelio sa lata ng sardinas. Isa lang, pero sa oras na iyon, parang kayamanang maaaring magsalba ng buhay. Una gutom na walang kinikilalang dignidad. Tanghali na nang kumulo ang tiyan ni Rogelio. Buong buhay niya, hindi pa niya naranasang walang makain. Kapag nagugutom noon, isang tawag lang, may pagkain. Kapag may bisita, may lechon pa. Kapag fiesta, siya ang sponsor. Pero ngayon, isang lata lang ang meron. Wala siyang kutsara, walang rice, tanging daliri at kahihiyan ng kasama. Habang tinitingnan niya ang lata, lumapit si Mando, ang lalaking nakilala niya kagabi. "Aba, may grasya ka pala," ani Mando, nakatingin sa sardinas. Nabigyan ka agad ng welcome gift. Napangiti si Rogelio kahit payat ang ngiti. "Gusto mo? Hati tayo." Umiling si Mando. "Hindi ako tatanggap hanggat hindi mo natututunang kumain ng hindi umaasa sa iba." Pinagmasdan siya ni Mando, seryoso ang tono. "Rogelio, dito sa kalsada may 2 batas. Isa, walang libre. Kahit bigas na lugaw, may kapalit. Ikalawa, ang marunong magpakumbaba, hindi nabubuhay." Tumango si Rogelio, hinawakan ang lata at dahan-dahang binuksan gamit ang pako sa semento. Habang sinusubo ang unang kagat,
Nalasahan niya ang alat at kalawang ng lata. Hindi masarap, hindi mainit, hindi sapat. Pero iyon ang pinakamahalagang pagkain na kinain niya sa buong buhay niya. Bakit? Dahil iyon ang unang pagkain na nakuha niya hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil may taong nahabag sa kanya. At sa gutom na iyon, wala nang natitirang yabang. Kinahapunan, napadaan sila ni Mando sa palengke. Amoy na amoy ang pritong manok. Takam na takam si Rogelio. May tingin siyang hindi niya mabitawan. Napansin niyo ni Mando. Kung gusto mo, maraming paraan para kumain ng libre. Bulong nito. Madaling kumuha kapag busy ang tindera. Walang nakakakita kung mabilis ka. Nagulat si Rogelio. Magnanakaw? Hindi ito nakaw, sagot ni Mando. Survival. Napatingin si Rogelio sa tindahan ng pritong manok. Ang matanda, abala sa pag-aabot ng sukli. Sino ba ang papansin kung isang pakpak lang ang mawala? Kinabugang dibdib niya. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang batang gagawa ng kalokohan. Pinilisan ng kamay, tinampot ang isang piraso. Uy! Halos tumalo ng puso niya. Nahuli siya ng matanda. Aba, magnanakaw ka? Sigaw nito, hawak ang sandok. Mga palaboy talaga, wala kayong modo. Hindi makapagsalita si Rogelio. Natigilan, napahiya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit bago siya masaktan ng tindera, pumagit na si Mando. Ate Letty, patawad, anito. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagsabi sa kanya na pwede. Tumitig ang tindera kay Mando. Nagbago ang ekspresyon, mula galit tungo sa pagod. Mando, ilang taon na kitang kilala, buntong hininga nito. Kapag gutom kayo, sabihin nyo, huwag magnakaw. Hindi ko kayo hahayaang mamatay ng hindi kumakain. Nag-abot ito ng 3 pakpak at isang maliit na kanin sa plastic. Pero ito na ang huli. Tahimik na naglakad sina Rogelio at Mando palabas. Nang makalayo, huminto si Rogelio. Mando, bakit mo inako ang kasalanan ko? Ngumiti si Mando malungkot ngunit mayabang sa tamang paraan. Kasi dumating din ako sa puntong pinaniwala ko ang sarili ko na okay lang magnakaw basta gutom. Doon ako nagsimulang mawala bilang tao. Tinapik niya ang balikat ni Rogelio. Hindi ko hahayaang simulan mo sa maling hakbang. At doon, may isang bagay sa loob ni Rogelio ang gumuho pero sa pagkabasa, may umusbong na bago. Hindi awa, hindi hiya, pagpapakumbaba. Pagbalik nila sa ilalim ng tulay, nagsalo sila ng pagkain. Si Rogelio ang humawak ng plastik ng kanin, si Mando ang nagbahagi ng pakpak sa 3 pang palaboy. Walang plato, walang mesa. Pero sa gabing iyon ang pinakamagandang hapunan niya matapos ang lahat ng nawala sa kanya. Habang kumakain, ang 3 batang nakita niya kanina ay umupo rin sa tabi. Kuya Rogelio, sabi ng isa, bukas, turuan ka namin kung paano mangalakal para may sariling kita ka naman. Hindi siya napahiya. Hindi siya nasaktan. Sa unang pagkakataon bilang pulubi, narinig niya ang salitang tulungan ka namin. At iyon ang kakaibang init na hindi niya naranasan kahit gaano karaming tao ang sumisigaw ng mabuhay ang alkalde. Iba ang pakiramdam ng totoong tulong. Kapag galing sa taong wala ring wala. Sa gabing iyon, bago siya matulog, bumulong si Rogelio. Salamat Panginoon, kahit sa hirap, may natitirang mabuti. At sa wakas, nakatulog siyang may konting pag-asa. Pagsikat ng araw kinabukasan, ginising si Rogelio ng mahinang tapik sa braso. Pagdilat niya, bumungad ang 3 batang palaboy, sina Odi, Kano, at Bebang, na kahit lalaki, ay palayaw na iyon ang nakasanayan. May dala silang 3 sako at 4 na plastic bottle. Kuya Rogelio, tara! Masiklang aya ni Odi. Turuan ka namin mga lakal. Napakunot ang noo ni Rogelio. Mga lakal? Oo,
Sagot ni Kano, malikot ang mata. Para may pera ka, di pwedeng asa ka lang sa bigay. Ngumiti si Bebang, may 2 butas ang t-shirt at may tali ang tsinelas. Dito, bawal ang tamad, kahit mayor ka pa noon. Napatawa si Rogelio, ang unang tawa niyang totoo mula nang bumagsak ang buhay niya. Sige, pero di ako marunong yan ha. Ako rin dati, singit ni Mando. Papalapit habang nag-iinat, hawak ang isang kariton na gawa sa lumang kahon ng refrigerator. Pero natuto rin ako. Ikaw pa? Marami kang pinagdaanan. Kaya mo to. At nagsimula ang panibagong araw ni Rogelio. Hindi bilang politiko, kundi bilang mga lakal. Lakbay silang 5, si Mando, Rogelio, at ang 3 bata mula sa ilalim ng tulay papuntang plaza, tindahan at junk shop. Pinulot nila ang bote, kahon, yero, lata, kahit tansan. Una, nahihiya si Rogelio. Takip ang mukha, iwas na baka may makakilala. Pero nang makita niya si Odie na nakangiting kumakanta habang pinupulot ang mga bote, bigla napawi ang hiya. Kung ang batang ito na walang-wala kayang ngumiti sa gitna ng basurahan, bakit hindi niya kaya? Pagkalipas ng 2 oras, nakapuno sila ng 4 na sako. Binitbit nila sa junk shop. Tinutukan ng timbang ang mga kalakal. 4 kilos plastic, 3 kilos lata. Total, 87 pesos. Ngumiti si Odie. 4 tayo, Dick. Teka, putol ni Rogelio. Hindi na kailangang hatiin sa akin. Sa inyo na. Nagkatinginan ng 3. Si Kano ang unang nagsalita. Medyo inis. Kuya naman, gusto ka naming tulungan tapos ayaw mo ng share? Ayaw mo ba maging bahagi ng grupo namin? Dagdag ni Bebang, nakataas ang kilay. Napatingin si Rogelio kay Mando. Tatanggapin mo? Tumango si Mando. Rogelio, hindi ito limos. Pinaghirapan mo to kasama namin. Kaya may parte ka. Dahan-dahang kinuha ni Rogelio ang 21 piso na bahagi niya. Mababang halaga, pero sa palad niya ito ay mas mabigat, mas makabuluhan, at mas marangal kaysa limpak ng pera noong panahon ng kapangyarihan. Ito ang unang pera niya na kinita ng walang suhol, walang daya, walang kapangyarihan. At sa 21 piso na iyon, nagsimulang mabuo ang bago niyang dangal. Sa halagang iyon, bumili sila ng tinapay, 2 itlog, at 1 bote ng tubig na pinaghatian. Doon sila kumain sa lilim ng punong acacia. Nasa gitna sila ng tawa at kwentuhan nang biglang may dumating na 2 street boys na hindi nila kilala. Mas matanda at mukhang siga. Uy, mga bagong mukha ah. Ani ng isa, sinusukat sila ng tingin. Teritoryo namin to. May bayad pag kumakain dito. Tumingin si Rogelio kay Mando, naghihintay kung siya ba ang lalaban. Pero ngumiti lang si Mando, kalmado. Mga tol, gutom lang kami. Ayaw namin ng gulo. Ha? Walang libre rito. Sigaw ng mas malaki. Itinulak si Bebang, halos matumba. Bago pa man makapagsalita si Rogelio, lumapit si Odie, payat, maliit, pero may tapang. Akin tong pagkain na to, sabi ni Odie. Kung gusto nyo, kumain kayo kasama namin. Hindi namin kayo kalaban. Natigilan ng 2 siga. Hindi sanay na walang takot ang iba, lalo na galing sa bata. Mula sa sahig, pinulot ni Rogelio ang nahulog na tinapay, hinati sa 4, at inabot sa 2 siga. Wala kaming may bibigay na pera, sabi niya. Pero kaya naming makisama. Kumain kayo. Tahimik ang 2 siga. Nagulat. Nagdahan-dahan silang umupo. At sa unang pagkakataon, sa halip na rambulan, naging salo-salo. Maliit, magulo, wali ang pinggan, kamay-kamay lang ang pagkain.
Pero sa sandaling iyon, may nangyaring mahirap gawin kahit sa politika. Pagkakaisa ng walang kapalit. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa ilalim ng tulay. Pagod, pawis, marumi. Pero masaya. Habang nag-aayos ng karton para higaan, bumulong si Mando. Rogelio, tandaan mo to. Sa kalsada, hindi dugo ang batayan ng pamilya, kundi kung sino-sinong nagmamahalan kahit parehong wasak. Napatingin si Rogelio sa tatlong batang natutulog sa gilid, yakap ang sariling sako. Kay Mando na nag-aayos ng karton upang kahit papaano ay hindi malamig ang semento. Sa dalawang siga na ayon sa kwento ay babalik kinabukasan para muling kumain. Dati may tawag siyang pamilya. Maganda ang bahay, magandang kain, at magagarang damit. Ngayon, marumi ang paligid, amoy usok ang damit, ang higaan ay karton, ang kumot ay lumang sako. Pero ang pakiramdam, mas tunay, mas totoo. At sa unang gabi na iyon, natulog si Rogelio na may bahagyang ngiti. Dahil ngayon, hindi lang siya palaboy. May kasama na siyang pamilya sa kalsada. Isang linggo na ang lumipas mula nang matutong mga lakal si Rogelio. Unti-unti na niyang nakasanayan ang buhay kalsada, ang paghanap ng karton para higaan, ang pagligo sa poso ng barangay kung saan malamig ang tubig at may pila, at ang pagtipid sa bawat baryang kinikita. Marumi man ang damit at magaspang ang kamay, gumaan ang puso niya sa simpleng buhay kasama ang bago niyang pamilya. Ngunit ang kapalaran, kahit sa katahimikan, marunong manggulantang. At darating sa araw na hindi siya handa. Tanghali noon at galing sila sa pangangalakal. Mainit ang araw, pawis at alikabok ang nasa balat. Habang naglalakad sila sa gilid ng plaza, napansin ni Mando na may taong nakatingin kay Rogelio mula sa tapat ng tindahan ng sapatos. Isang binatilyo, may malinis na polo at backpack. Hawak ang isang supot ng tinapay. Nanigas si Rogelio dahil ang binatilyo ay anak niya, si Aaron. Aaron, halos bulong niya. Napalingon si Aaron sa boses at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi agad kumilos ang bata. Parang hindi makapaniwala sa nakikita. Dash pa. Sa isang salita, bumalik ang lahat. Ang mga gabing tinuturuan niya si Aaron magbasa. Ang mga lakad tuwing linggo. Ang pangakong, hindi kita pababayaan anak. Pero ngayon, siya ang mukhang pinabayaan. Marumi, payat, walang dignidad ang anyo. Lumapit si Aaron, mabagal, may lungkot at hiya sa mga mata. Pa, ikaw nga ito? Hindi makasagot si Rogelio. Parang may nakabara sa lalamunan. Nakayuko siyang nagsalita. Pasensya ka na anak. Nag-iba ang ekspresyon ni Aaron. Mula gulat, naging pait. Bakit hindi mo kami kinausap? Bakit mo hinayaan mangyari ito? Pinagtatawanan ako sa school pa. Sabi nila magnanakaw ka. Sabi nila, iniwan mo si mama. Napaluha si Rogelio. Hindi kita iniwan anak. Hindi ko lang alam kung paano haharap. Kung ganon. Nanginginig ang boses ni Aaron. Bakit mas pinili mong tumakbo palayo kaysa lumiit sa mata namin? Sumagot si Mando. Marahan ngunit matatag. Hindi siya tumakbo. Nahulog siya. At ngayon, bumabangon. Napatingin si Aaron kay Mando, saka muling kay Rogelio. Pa, umuwi ka na. Hindi mo kailangang manatili rito. Umiling si Rogelio. Hanggat hindi ako nakakatindig sa sarili ko. Hanggat hindi ko napapatunayang kaya kong mamuhay ng marangal, hindi pa ako karapat-dapat umuwi. Pa, sabihin mo sa mama mo, mahal ko kayong dalawa, pero kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Umagos ang luha ni Aaron, at bago ito tuluyang umalis, iniabot nito ang supot ng tinapay. Kahit galit ako sa iyo, ayokong magutom ka. Hindi niya napigilan.
Niyakap niya ang anak. Mahigpit, marupok, masakit. Ito ang yakap na hindi pera o kapangyarihan ang kayang bilhin. Pagpitaw ni Aaron, iniwas nito ang tingin. Naglakad papalayo, mabilis. Parang natatakot na mapigil pa niya. At si Rogelio, nanginig ang tuhod at bumagsak sa upuang bato. Walang salita, walang lakas. Pero may isang bagay na naiwan sa puso niya. Panahon na para hindi lang mabuhay, kundi bumangon. Pagkatapos ng insidente, kumalat agad ang balita. May mga nakakita, may mga nag-video, at sa social media, kumalat ang post. Dati nating mayor, pulubi na ngayon, nakita habang kumakain ng tirang tinapay. May mga comment, kawawa naman anak niya. Buti nga, kailangan niyang malasahan ng hirap. Sana matuto siya. Ilan ay may awa. Mas marami, may pangungutya. Nakita ito ni Rogelio at nalungkot. Pero may kakaiba siya ngayong naramdaman. Hindi niya gustong gumanti. Hindi niya gustong linisin ang pangalan sa galit. Gusto niyang patunayan ito ng tahimik, sa gawa, hindi sa salita. Gabi na nang makauwi sila sa ilalim ng tulay. Tahimik si Rogelio. Ang mga bata, tila nag-aalangan lumapit sa kanya. Si Mando lang ang nagsalita. Masakit ano? Tumango si Rogelio. Pero Rogelio, tandaan mo, minsan, para makita natin ang tamang landas, kailangan muna nating makita ang sakit na iniwan natin sa iba. Napahinga ng malalim si Rogelio. Hindi ko alam kung kaya kong bumawi, Anya. Kaya mo, sagot ni Mando. At magsisimula yan sa isang bagay. Huwag mong hayaang isipin ng anak mo na ito ang katapos mo. Napatingin si Rogelio sa bituin. Maliit, malabo, pero nandoon pa rin. Kailangan kong magbago. Kailangan kong maging taong pwedeng ipagmalaki ni Aaron. Sa unang pagkakataon mula nang bumagsak ang buhay niya, hindi lang survival lang nasa isip niya, pagbangon na. Hindi para sa bayan. Hindi para sa posisyon. Hindi para bumalik sa kapangyarihan. Kundi para sa pinakamahalagang titulo na nawala sa kanya. Ama. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Rogelio. Hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa ingay ng kalsada, kundi dahil may kung anong apoy na nagsimula sa dibdib niya mula nang makita niya si Aaron. Hindi pwedeng ganito ang matapos ang kwento niya. Kung bumagsak siya, kailangan niyang bumangon kahit padahan-dahan. Habang naglalakad sila ni Mando at ng mga bata papuntang palengke upang mangalakal, napadaan sila sa plaza kung saan nagtipon ng ilang tao. May hawak na kartolina at megaphone. Rally. At sa tarp na nakasabit sa harapan, nakasulat ang malaking letra. No to corrupt officials. Huwag ibalik si Maglayon. Parang tinamaan si Rogelio. Narinig niya ang mga bulungan. Ayan o, siya yon. Yung pulubi, si Maglayon. May mukha pang maglakad-lakad dito. Dapat sa kanya, ibinabato ng kamatis. May ilang nagsimulang kumuha ng video, may nag-live, may nag-picture. Si Mando ay agad humarap kay Rogelio. Huwag mo nang pansinin. Hindi na ikaw yan ngayon. Pero may kakaibang kumislot sa puso ni Rogelio. Noon, kaya niyang harapin ang libo-libong tao dahil alam niyang nasa panig niya sila. Pero ngayong wala siyang kapangyarihan, wala siyang titulo, wala siyang proteksyon. Mas mabigat harapin. Isang lalaki ang lumapit, may dalang megaphone. Kapal ng mukha mo. Anong ginagawa mo rito? Nag-iikot para manghingi ng awa? Hindi ka namin malilimutan. Hinawak ni Mando ang braso ni Rogelio, handang hilahin papalayo. Sumama ka na. Pero hindi gumalaw si Rogelio.
Sa unang pagkakataon mula nang bumagsak siya, hindi siya umatras. Huminga siya ng malalim, umarap sa grupo, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para sabihin ang totoo. Umarap ako sa inyo ngayon, hindi bilang alkalde, panimula niya. Hindi nakataas ang boses pero ramdam sa lahat, kundi bilang taong nagkamali. Tahimik ang paligid, kahit ang mga nagbibidyo, natigil. Hindi ako lalaban, hindi ako magpapalusot. Hindi ko sasabihin na inosente ako sa lahat ng nangyari. May mga bagay akong pinabayaan, may mga maling desisyon akong hinayaan, at may mga taong nasaktan dahil doon. Humigop siya ng hangin, pinunasan ng pawis sa noo. Pero nais kong sabihin sa inyo, nagsisimula akong magbago, hindi para manumbalik sa pwesto, hindi para ibalik ang dati kong pangalan, kundi para maituwid ang sarili bilang tao, may tumawa ng pabulong. Drama, ngunit hindi niya ito pinansin. Tama kayo sa isang bagay, tugtong ni Rogelio. Wala akong karapatang manumbalik sa inyong tiwala. Hindi ako hihingi niyan. Ang hihilingin ko lang ay panahon. Panahong patunayan na kaya niyang maging mabuti kahit walang titulo, walang kapangyarihan at walang yaman. Tumalikod siya at naglakad palayo, tahimik. Hindi siya sinundan ni Mando, hanggang maging malinaw sa lahat na hindi siya tumatakbo, hindi siya nagtatago. Lumayo siya ng may dangal. At sa likod, may isang boses na sumigaw, "Salamat sa pagsagot ng hindi nagsinungaling." Hindi niya nakilala kung sino, pero sapat iyon para magbigay liwanag sa dilim. Kinahapunan, sa may lumang karinderya na malapit sa tulay, nakita nila si Aling Bebang. Nag-iisa, umiiyak, hawak ang sirang kariton. May 3 binatang nakaalikid, halatang nangaapi. "Ano, Bebang? Bayad ka o ipapahiya ka namin dito?" Banta ng isa. "Kinuha niyo na nga ang paninda ko. Wala na akong pambayad." Iyak ni Bebang. Hindi nag-isip si Rogelio. Dali-dali siyang lumapit, umarang sa harapan ng mga lalaki. "Tama na yan, Anya. Hindi nakataas ang kamao, pero matapat ang tingin. Bata sila. Ako ang kausapin ninyo." Tumawa ang isa. "Uy, pulubi ang defender. Sa tingin mo, may laban ka?" Hindi sumagot si Rogelio. Hindi rin umatras, kahit mas malaki ang kalaban. At nang lalapit ang isa upang itulak siya, biglang dumating si Mando at ang 2 street boys na dati nilang nakasalubong. "Ano, 3 kayo?" "5 kami," ani Mando. May kumpiyansa. Nag-atrasan ng mga siga, nagmura at umalis. Nang wala na sila, bumagsak si Aling Bebang sa hagdan, iyak ng iyak. "Salamat. Salamat, Rogelio." Tinulungan niya itong tumayo. "Walang anuman. Kababayan kita. Tao ka. Walang dapat umaapi sa mahina." Inaalok niyang ayusin ang kariton. Tinulungan siya ng mga bata. Si Rogelio mismo ang nagkumpuni gamit ang pako at alambre. Marumi ang kamay, pawis ang noo, pero totoong may naitulong. Pagkatapos, nagbigay si Aling Bebang ng lugaw at 2 pirasong tinapay para sa kanilang grupo. "Naku, huwag niyo na pong bigyan ng kapalit," sabi ni Rogelio. Umiling si Aling Bebang, may luha sa mata. Hindi ito kapalit, ito'y pasasalamat. At doon unang pinuri ang bagong Rogelio, hindi bilang alkalde, kundi bilang tao. Pag-uwi niya sa ilalim ng tulay, dinala niya ang lugaw at tinapay. Nagsalo sila. Mas masarap iyon kaysa ano pa mang kinain niya sa kapangyarihan. Bago matulog, tumingala siya sa kalangitan. "Panginoon, kung ito ang simula ng pag-angat ko, salamat." Hindi pa siya umaahon. Hindi pa tapos ang parusa. Pero sa unang beses, may liwanag na. Hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa puso. Wakas.